Pinalaga ng isang senador at ng Foreign Affairs Department ang paniningil ng China sa Pilipinas dahil sa nasira nilang barko sa may Bajo de Masinloc. Sabi pa ng DFA, Beijing ang totoong may utang sa bansa. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Manigas kayo! Yan ang sagot ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito sa pahayag ng isang Chinese maritime expert na dapat bayaran daw ng Pilipinas ang nasirang barko ng Chinese Coast Guard na bumangga sa kanila ring PLA Navy ship. Naninindigan din ng DFA na walang responsibilidad ang Pilipinas sa banggaan. Nakakalungkot man ang nangyari, ani DFA Secretary Teresa Lazaro, wala tayong kinalaman sa insidente. Sa halip, giniit ng DFA ang pagpapanagot sa China sa nasirang barko ng Pilipinas at mga kagamitan sa una pang insidente ng pambubuli ng China noong June 17, 2024. Sa ngayon, kapansin-pansin ang pagdami ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc sa mga nakalipas na araw, ayon sa huling datos ng Philippine Navy. Ayon din kay retired US Air Force at maritime expert Ray Powell, pumosisyon ng isang Chinese research vessel sa bunganga ng Scarborough Shoal at tila may intensyon na mag-deploy ng tao at equipment sa loob nito. Meron ding namataan na Chinese vessel sa may Manila Bay na binubuntutan ng isang BFAR vessel. Para sa security analyst na si Dr. Chester Cabalsa, normal lang itong mga aksyon ng China matapos magbanggaan ang dalawa nitong barko nitong Lunes. Alam naman natin na mga Chinese ayaw sa papaliga. So, gagawa nila ng paraan talaga na papalakasin yung katuliasa at ito na nga yung expect natin. No? We will see more of the Chinese Armada, the more swarming of these drones from the People's Liberation Army. Binatikos naman ng Taiwan ang pinakahuling panghaharas ng China sa may Bajo de Masinloc. Ang aksyon daw ng China ay naglagay sa peligro sa Philippine personnel at regional peace. Hinimok rin ng Taiwan Ministry of Affairs ang Pilipinas at China to show restraint and respect the South China Sea status quo. Patuloy rin daw silang makikipagtrabaho sa like-minded partners na nagtataguyod ng regional stability. Para sa agenda, Francis Folve, Billionaire News Channel.